Magsitayo ang lahat para sa ating panalangin na pangungunahan ni LJ. Amen. Magandang umaga mga bata! Kumusta kayo? Mabuti naman kung ganon. Ngayon, manatiling nakatayo para sa ating awit sayaw. Alam niyo ba ang kantang Kung Ikaw ay Masaya? Kung ganon, sabay-sabay natin itong awitin. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha! Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha! Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha! Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat, ha ha ha! Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat, ha ha ha! Nasiyahan ba kayo mga bata? Kung ganon, maaari na kayong umupo. Pakiayos ang inyong mga upuan at pakipulot ng mga basura sa ilalim ng inyong mga mesa. Ngayon mga bata, titingnan ko kung sino ang lumiban sa klase. Unang hanay, ikalawang hanay, ikatlong hanay. Magaling mga bata, iwasan nating lumiban sa klase upang tayo ay matuto. Ngayon mga bata, ano-ano ang dapat nating gawin kapag tayo ay nasa loob ng silid-aralan? Mga bata, sabay-sabay nating basahin ang ating mga pamantayan sa klase. Una, maupo ng maayos. Lahat ba kayo ngayon ay nakaupo ng maayos? Okay. Ikalawa, makinig ng mabuti sa guro. Okay mga bata, habang nagsasalita si teacher dito sa harapan, lahat kayo ay dapat na makinig. Ikatlo, itaas ang kanang kamay kung gustong sumagot. Kung gusto ninyong sumagot sa mga katanungan ko, ay itaas niyo lamang ang inyong mga kamay. Ikaapat, huwag makipag-usap sa katabi. Mga bata, kapag tayo ay nagsimula na sa klase, huwag na kayo makipag-usap sa inyong mga katabi at magsimula ng makinig. Ngayon mga bata, ilabas ninyo ang inyong mga takdang aralin at ipasa ito mula sa likod hanggang harapan ng walang ingay. Okay, narito na ba lahat ng mga takdang aralin ninyo? Okay, maraming salamat. Ngayon mga bata, ano ang ating tinalakay noong nakaraang araw? Sino ang makapagbibigay? Yes, Ria? Tama! Ang ating tinalakay noong nakaraang araw ay patungkol sa magkasalungat na salita. Ano nga ba ang magkasalungat na salita? Yes, Ferlin! Magaling! Ang magkasalungat na salita ay mayroong magkaibang kahulugan o kabaliktaran ang ibig sabihin. Ngayon mga bata, para sa inyong karagdagang kaalaman ay mayroon akong ipapagawa sa inyo. Pero bago iyan, ay basahin niyo muna ang ating panuto. Tukuyin ang mga salitang magkasalungat sa bawat pangungusap. Sa unang pangungusap, si ate ay masipag, ngunit si bunso ay tamad. Sa unang hanay, sino ang gustong makapagsagot? Yes, Bea?
Okay, magaling! Ang mga salitang magkasalungat sa unang pangungusap ay masipag at tamad. Sa ikalawang pangungusap, ang bata ay naglalaro habang ang matanda naman ay nakaupo. Sino ang gustong sumagot sa ikalawang hanay? Yes, Darlene! Okay, magaling! Ang salitang magkasalungat sa ikalawang pangungusap ay bata at matanda. Sa ikatlong pangungusap naman ay manipis ang bawat pahina ng aking aklat, ngunit makapal siyang tingnan. Sino ang gustong sumagot sa ikatlong hanay? Yes, Joshua! Magaling! Ang salitang magkasalungat sa ikatlong pangungusap ay manipis at makapal. Bigyan natin ng barangay clap ang ating mga sarili dahil tunay ngang kayo'y nakinig sa ating tinalakay noong nakaraang araw. Yay! Ngayon mga bata ay basahin natin ng sabay-sabay ang ating layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang mga salitang magkasintunog sa dulo ng bawat salita, nakapagbibigay ng magkasintunog sa isang makabuluhang pangungusap. Ngayon mga bata, pansinin ninyo ang mga larawang nakikita ninyo sa pisara. Pakibasa ang mga salita na nakaukit sa bawat larawan. Bola, krayola, tasa, at pusa. Ngayon mga bata, base sa nakita ninyong larawan na nakapaskil sa pisara, meron ba kayo nito sa inyong mga bahay? Okay, sino dito ang mayroong bola? Sino ang naglalaro sa inyo ng bola? Okay, magaling. Sino naman dito ang mayroong krayola? Okay. Mahilig ba kayong magkulay? Okay. Sino naman dito ang mayroong tasa? Okay. Ang tasa ay ginagamit ninyo kapag kayo ay umiinom ng tubig o gatas. Sino naman dito sa inyo ang may alagang pusa? Okay, magaling. Ngayon mga bata, ano ang napansin ninyo sa mga salitang nakaukit sa bawat larawan? Yes, Regine? Okay, magaling. Ito ay magkasintunog. Mga bata, sino dito ang mahilig sa inyo magbasa ng kwento o makinig ng kwento? Okay. Ngayon ay may inihanda akong maikling kwento para sa inyo. Ang gagawin nyo lamang ay makinig. Dahil pagkatapos kong basahin ang kwento, ay mayroon akong mga ilang katanungan para sa inyo tungkol sa kwentong aking babasahin. Mga bata, ang kwentong ito ay pinamagatang Kaibigan sa Ulan. Handa na ba kayo? Okay, makinig ng mabuti. Isang araw, si Lino at Dino ay naglalaro sa may puno ng duhat. Biglang umulan, kaya sila'y nagtawanan, ha 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 ha, at sabay na tumakbo sa ilalim ng kubo. Basang-basa na tayo, sabi ni Lino habang hawak ang kanyang sako. Oo nga, pero masaya pa rin ako. Sagot ni Dino
na may ngiting abot tenga sa kanyang mukha. Habang patuloy ang ulan, sila'y nagkwentuhan ng walang takot at kaba. Sabi ni Lino, kahit may ulan, basta magkasama, walang problema at walang drama. Ngayon mga bata, tungkol saan ang kwentong aking binasa? Yes, Jefferson? Okay, magaling. Ang kwentong aking binasa ay tungkol sa kaibigan sa ulan. Ngayon naman, tungkol saan ang kwentong aking binasa? Yes, Joshua. Okay, magaling. Ito ay tungkol sa magkaibigan. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Yes, Angel. Magaling. Ang mga tauhan sa kwento ay sina Lino at Dino. Ngayon mga bata, may napansin ba kayong mga salitang magkasalungat sa kwentong aking binasa? Ano-ano ang mga ito at sino-sino sa inyo ang makapagbibigay? Okay, Ferlin? Magaling. Ano pa? Yes, Marie. Magaling. Ano pa, Vina? Okay, magaling. Ano pa, Sam? Okay, magaling. Ano pa? Yes, Bea? Magaling. Ano pa? Yes, Shane? Okay, magaling. Mga bata, bigyan ninyo ng 5 bagsak ang inyong mga sarili. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Lahat ng inyong sinagot ay tama. Tunay ngang nakinig kayo sa kwentong binasa ni teacher. Mga basa, sabay-sabay nating basahin ang mga salitang magkasalungat base sa kwentong aking binasa. Una, Lino at Dino. Pangalawa, tumakbo, kubo. Pangatlo, ulan, kwentuhan. Pang-apat, magkasama at drama. Ngayong umaga ay pag-aaralan natin ang tungkol sa mga salitang magkasintunog. Mga bata, pakibasa ang kahulugan ng salitang magkasintunog. Ang salitang magkasintunog ay pares ng mga salita na magkapareho ang huling tunog. Halimbawa, aliw, giliw, aso, baso, kulay, gulay, ipis, at lapis. Kagaya na lamang ng kwentong aking binasa at yung mga salitang nakaukit kanina sa larawan na aking ipinakita. Ngayon mga bata, may inihanda akong mga pangungusap. Ang gagawin niyo lamang ay tutukuyin ninyo kung alin ang mga salitang magkasintunog sa bawat pangungusap. Naintindihan niyo ba mga bata? Okay. Sa unang bilang, si Ana ay kumakain ng saging sa bintana. Alin ang mga salitang magkasintunog? Yes, Ella? Magaling! Ang salitang magkasintunog sa unang bilang ay Ana at bintana.
Bigyan natin ng 5 bagsak si Ella. 1, 2, 3, 4, 5. Sa ikalawang pangungusap naman, si Carlo ay bumili ng kanyang baro. Alin ang mga salitang magkasintunog? Yes, Carl! Okay, magaling! Ang salitang magkasintunog sa ikalawang pangungusap ay Carlo at baro. Bigyan natin ng 3 bagsak si Carl. 1, 2, 3. Sa ikatlong pangungusap naman, ang ibon ay dumapo sa ibabaw ng kahon. Alin ang mga salitang magkasintunog? Yes, Jessa? Okay, magaling. Bigyan natin siya ng Dunisha Club. Alam niyo ba ang Dunisha Club? Okay, ganito ang Dunisha Club. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Kayo nga, magsitayo kayong lahat. Okay, ulitin natin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Okay, ang salitang magkasintunog sa ikatlong pangungusap ay, ang sagot ni Jessa ay tama. Ang ibon at kahon. Ngayon mga bata, sa inyong palagay, makatutulong ba sa atin ang mga salitang magkasintunog? Okay. Bakit ito makakatulong sa atin? Yes, Regine. Okay, magaling. Bigyan natin ng 10 bagsak si Regine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, magaling, Regine. Makatutulong ito sa atin upang mas lumawak ang ating pangunawa sa wika ng Filipino. Ngayon mga bata, base sa ating tinalakay ngayong umaga, ay magkakaroon na tayo ng ating pangkatang gawain. Hahatiin ko lamang kayo sa 2 pangkat. Ito ang unang pangkat, ito ang ikalawang pangkat. Pero bago muna iyan, ay babasahin muna natin ang mga pamantayan o rubrics sa ating pangkatang gawain. Pagsunod sa panuto, kalinisan o ayos ng paglahok, at pagpapahayag. Ngayon mga bata, ito ang mga puntos ng bawat star. Sa red star ay 5 puntos. Ibig sabihin, ito ay pinakamahusay. Ang green star naman ay 4 na puntos. Ito ay may katamtaman lamang. At ang blue star naman ay meron itong 3 puntos. Ito ay kailangan pang pagbutihin. Ngayon mga bata, bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para sa inyong pangkatang gawain. Pero bago iyan, ay babasahin muna ng unang pangkat ang kanilang panuto. Pagtambali ng mga salitang magkasintunog sa hanay A at hanay B. Okay, pangkat 1 o unang pangkat, maaari nyo nang simulan ang inyong aktibidad. Para naman sa ikalawang pangkat, basahin ninyo ang inyong panuto. Isulat sapat lang ang kasintunog ng salita sa bawat bilang. Ang sagot lamang ay makikita sa loob ng kahon. Okay, ikalawang pangkat, maaari nyo nang simulan ang inyong pangkatang gawain. Paalala, 10 minuto lamang ang aking ibibigay na oras para sa inyo para makumpleto at magawa ninyo ang inyong mga pangkatang gawain. Okay? Pumunta na dito sa harapan ang mga inyong representante. Okay, palakpakan natin ang lahat. Ngunit, ang unang pangkat ay nakakuha ng malaking score. Dahil ang
ang kanilang puntos sa pagsunod sa panuto ay 5 at ang kanilang puntos sa kalinisan, ayos ayos sa paglahok ay 5 puntos rin at sa pagpapahayag ay nakakuha sila ng 5 puntos. So, ang kabuuang puntos nila ay 15. Habang ang ikalawang pangkat naman ay nakakuha lamang ng 14 na puntos. Pero palakpakan pa rin natin sila. Yehey! Ngayon mga bata, base sa ating tinalakay ngayong umaga, meron akong 3 katanungan. Ay, 2 katanungan lamang. Ano ang tawag sa mga salitang ibon at dahon? Yes, Ferlin! Okay, magaling! Ang salitang ibon at dahon ay magkasintunog. Ngayon mga bata, ano ang kahalagahan sa pag-alam ng mga ito? Yes, Regine! Okay, magaling! Bigyan natin siya ng 3 puntos. 3 palakpak. 1, 2, 3. Tama! Ang kahalagahan sa pag-alam ng mga salitang magkasintunog ay tumutulong ito sa paglinang ng mas malawak na pangunawa sa wika ng Filipino. Ngayon mga bata, sino sa inyo makapagbibigay ng mga salita o pangungusap na mayroong mga salitang magkasintunog? Yes, Ria! Okay, magaling! Ang salitang magkasintunog sa kanyang pangungusap na ibinigay ay lamesa at piyesa. Bigyan natin siya ng Wow Galing Club. Alam niyo ba ang Wow Galing Club? Okay, ang Wow Galing Club ay ganito. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wow! Galing! Wow, wow! Galing, galing! Wow! Okay, ulitin natin. Magsitayo ang lahat at gawin natin ito. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wow! Galing! Wow, wow! Galing, galing! Wow! Okay, palakpakan natin ang ating mga sarili dahil sa ating partisipasyon ngayong umaga sa ating klase. Ngayon mga bata ay tutungo na tayo sa ating pagtataya o pagsusulit. Kunin niyo lamang ang inyong mga cellphone dahil magkakaroon tayo ng pagsusulit gamit ang ating Kahoot app. Ang bawat bilang ay mayroong 20 segundo. Ang gagawin niyo lamang ay pipiliin ninyo ang tamang sagot sa bawat bilang. Naintindihan niyo ba mga bata? Okay, ngayon ay magsisimula na tayo. Okay, palakpakan natin ang ating mga sarili. Ang nakakuha ng pinakamataas na puntos ay si Darlene. Palakpakan natin siya. Ngayon mga bata, bago matatapos ang ating klase, ay ilabas niyo muna ang inyong kwaderno sa Filipino at kopyahin ninyo ang inyong takdang aralin na ipapasa ninyo bukas. Okay? Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang kopyahin ito. Tapos na ba mga bata? Okay, magsitayo ang lahat. Paalam na